Mismong Kongreso ang nagulat nang birahin ni Representative Kimbo ang grupo ng Makabayan Bloc. Ayon sa ginawang pag-uusap, hindi marunong makinig itong si Franz Castro sa ombudsman na hindi uubra ang kanilang utos na imbestigahan ang confidential fund kung saan man ito gagamitin ni Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara, dahil wala namang ibang paggagamitan dito ang Pangulo kung hindi para masupil ang kalaban ng pamahalaan. Madam Speaker, it is very clear that our colleague is confused about the nature of this fund. Madam Speaker, So- hindi po ako confused. Alam ko po yung sinasabi ko. Maling bahagi ng libro ang tinitignan po ninyo. Madam Speaker, So, ibig wala sabihin tayo nun- doon sa contingent fund. So, ibig sabihin nun, Hindi po natin pinag-uusapan dito. Please allow the sponsor to gusto finish ko po, their Madam Hindi po Speaker, ako ayaw maliwanag kung bakit. Madam so, ang Speaker, kanina, sinasabi natin, hindi ako nagtatanong. payagan Session sana ako, Madam Speaker. So, pwede bang magbigay ang presidente ng confidential fund ng OBP na nanggaling sa contingent fund? Now, I do not know why today masyado nating pinag-uusapan ng confidential fund. I have been in Congress since 2004. Hindi pinag-uusapan to eh. Ang sabi ni Ombudsman, kung gustong tanggalin ng Kongreso ang confidential fund, it is up to us. Eh sabi niya, tanggalin na lang yung confidential fund para hindi na pag-usapan to. Madam Speaker, ano ang definition ng bigay? Madam Speaker. I mean, pwede bang from the... So ito, kasi binanggit mo kanina yung contingent, binanggit na natin kanina yung contingent. So pwede bang magbigay ang presidente ng contingent, ng confidential fund ng OBP na nanggaling sa contingent fund? Madam Speaker, define bigay, Madam Speaker. Well, ano bang ibig sabihin ng English ng bigay? So from the contingent fund na 7 billion, nag-transfer from contingent fund Madam Speaker. authorized by the President through the recommendations ng DBM from contingent fund ay nag-transfer ng CF or confidential fund sa 2022 na budget. O Madam sa Speaker. OBP budget. Madam Speaker, ang problema kasi sa salitang bigay is hindi naman po yan sa Presidente. Kaya hindi po niya pwedeng ibigay yan. Ang contingent fund, Okay, Madam sige, Speaker, ay Madam special Speaker, purpose fund. transfer. Hindi po yan pagmamayari ng Presidente po. Ang contingent fund ay special purpose fund subject to the approval of the President, Madam Speaker. So, please So- qualify the word bigay, Madam Speaker. Yes, sige. Yung transfer na lang po. Please siguro hindi qualify. maintindihan. Please define the word transfer, So- Madam Speaker. So kung nag-request ang OVP sa Office of the President ng CF Madam Speaker, o yung you cannot request from the President, Madam Speaker. So saan po nag-request ang OVP ng confidential fund? Madam Bakit Speaker, yan ang merong- problema sa ating Bakit meron sa Kasama. nakalagay sa financial report, yung SAOB, na nanggaling sa contingent fund? Okay? So, galing sa contingent fund, itong 125 plus yung Madam Chair, yung medical medical expenses na more than 90 million medical or financial expenses. So ang total nga niya na nanggaling sa sa contingent fund ay 221 billion 424. Madam Speaker, it is very clear that our colleague is confused about the nature of this fund, a special purpose fund. This is lodged with the DBM. Madam Speaker, So- hindi po ako confused. Alam ko po yung sinasabi ko. Okay? So based dun sa mga documents, so ang sabi mo kanina, no,
sabi natin kanina, merong contingent fund na nakita naman natin ito no doon sa report ng Office of the Vice President mismo na merong sa SAOB, Madam Speaker, yung SAOB, ito po yung Statement of Obligation, Disbursement, Balances, etc. na may nanggaling sa contingent fund at dinala doon sa doon sa Office of the Vice President. Isa ay confidential fund at isa po ay doon sa financial and medical fund or yes, medical or assistance. Okay, so 221 million yun. There seems to be no question. What is the question again, Madam Speaker? Okay, parang nasasayang yung oras natin, Madam Speaker. So, I think hindi ko nakakayanin yung time kung papayagan po. Well, Madam Speaker, I will gladly give Okay. you Sige. whatever time is needed to clarify this very important issue. Kahit na 2 oras po tayo dito, I will give it to you. Okay, thank you, Madam Speaker. Thank you for our distinguished sponsor. So, kanina, ang sinasabi ko, Madam Speaker, At wala pong medical expense po dyan. Wala po ako nakita medical expense sa mga dokumento. okay? So, kung bibigyan lang ako ng pagkakataon, Madam Speaker, doon sa pinanggalingan nitong tinutukoy nating 125 million na confidential fund at saka doon sa tinutukoy nating 96.4 na medical or financial assistance kasi naka-reflect doon sa SARO. Kung pwedeng maipakita, Madam Speaker, sa PowerPoint, meron din po tayo noon. Yung sa SARO, naka-reflect po doon yung pinanggalingan ng pondo kung saan siya or yung SARO po ay yung approval ng DBM ng pondong ito na nanggaling dun sa contingent fund. So, yun po. So, ano po yung 221,424,000, Madam Speaker. So, ano po yung tanong? Saan siya galing? Ang tanong is bakit walang Congress approval? Meron pong, okay, ang congressional approval po ay yung contingent fund. Okay, yun po ang appropriation. At maliwanag po, base sa Supreme Court decision, na iyan po ay valid na line item appropriation. Maliwanag po yun. Dahil yun nga po yung purpose, maliwanag po sa Bellica versus Ochoa, na yan ang purpose ng contingent fund. Dahil nga po, hindi na nga po natin ma-anticipate lahat po ng pangangailangan ng ating gobyerno 2 years in advance. Kaya nilalagay sa Special Purpose Fund, sa DBM, at hinihingi na lang ng ahensya sa DBM ang kanilang pangangailangan in kaso na merong new or urgent project or activities as they go along. So yun po ang purpose. At naka-indicate po sa special provision ang mga examples sa ganyang mga pangangailangan. But it is very clear na hindi limited sa 3 examples na naka-enumerate. So yun po, dito sa special provision, ito po ang authorization sa paggamit ng contingent fund. Ngayon po, ang importante po is merong existing line item doon po sa Office of the Vice President. At maliwanag po, ang existing line item doon po sa Office of the Vice President 2022 GAA, which is the Good Governance Project and Social Services Project. Yun po yung existing line item, of which
one of the objects of expenditure is confidential expense. Liliwanagin ko po. Ang confidential expense is not a line item. Hindi po siya line item. Hindi po lahat na nakikita ninyong salita doon sa NEP o sa GAA ay line item. Hindi po. Ang line item lamang sa NEP o sa GAA ay ang tinatawag na projects, activities, or programs. Yung PAP, yun lamang po ang line item. Ang iba po doon, yung objects of expenditure, hindi po yung online item. Tulad ng PS, MOOE, capital outlay, yung pong supplies, traveling expenses, hindi po yung line item. Ang tanging line item ay yung mga tinatawag na PAP. Ang PAP doon sa OVP 2022 budget na kung saan kasama ang confidential expense ay yung nabanggit ko na nga po na good governance, engagements, and social services project. Kaya po, sinasabi natin na authorized po, expressly allowed po itong confidential expense noong 2022. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.